Habang tumatagal ang investigasyong ito, ay lalo nang nakakagigil ang mga nangyayari sa ating bansa. Dahil sa mga taong ito na kilalang kilala nyo na, nalaman din ng issue sa ating bansa na isa sa mga kontra lagi sa gobyerno. Napapanahon na nga bang palitan ang bulok na sistema at namumuno sa ating bansa na wala nang ginawa kundi ang mag-imbestiga. Dito mo makikita kung anong klaseng tao ang mga ito, kung paano tratuhin ang dating Pangulong Duterte na isa sa nagbigay ng pagbabago sa ating bansa. Kahit anong gawin ng mga ito ay hindi nila mapagtagumpayan ang kanilang taktika na makakuha ng maling sagot kay Duterte na magdidiin sa kanya sa kaso ng EJK sa War on Drugs. Ito, panoorin nyo, may malalaman kayo pagkatapos ng introng ito. Ganitong kagaling ang taong ito sa pag-iisip, sa pagsagot, at tapang sa pagkontra sa mga kongresista. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiyan nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style? Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang na... Mr. Chair. Ano ka, police? This is not an inquisition. This is a democratic process of investigation. Dito mo mapapansin pinagtutulungan siya ng mga ito, naglabasan ang mga galit sa Pangulong Duterte, na nagsama-sama ang mga taong kontra sa kanyang pamumuno noong presidente pa siya. At kahit anong paninira ang kanilang gawin laban dito, ay hindi nila ito napagtagumpayan. Ang mga ganitong gawaing paulit-ulit lang mangyayari sa bansa hanggat hindi nawawala sa kapangyarihan ang mga ito sa gobyerno. Napaulit-ulit niyong binoboto magbabago pa ba ang bansang ito na kahit sinong pangulo at hindi nila gusto ang mga batas at patakaran na sinusunod kung taliwas sa kanilang layunin. Hindi sila sasang-ayon sa iyo, lalo kung ikaw ang sisira sa kanilang mga plano na dapat sila ang masusunod. Aminin man natin sa hindi, halos karamihan ng mga politiko ngayon na nasa gobyerno ay ayaw talaga ng pagbabago. Dahil nai-involve dito ang limpak-limpak na salapi ng pondo ng kaban ng bayan na maari nilang makuha at ikaya